O, mapagparang araw po, no? Nandito po tayo sa tahanan ni Sister, si Brother Archie muna, yung tatay ng tahanan, yung nanay ng tahanan, si Sister Kim. O, ito total, wala naman tayong mapapataggal sa trabaho. Ikot lang natin. Para lang po makita ninyo kung nasaan ako. Yun, di po ba napakaganda ng bahay ko? Pinakita ko lang po yung bahay. O, gusto niyo makita yung may bahay. Daran, daran, daran. Ayun. Daran, daran. O, di po ba? Alam niyo kaya, may mga sad experience po tayo sa ganyan. Na hindi ko naman po ginusto yon. Hindi rin nila naman ginusto. Dahil po sa picture, nagkaroon ng kwentong maliit. Alam niyo po, sa buhay natin dito, may utos ang Diyos eh. Yung malaga, yung utos ng Diyos. Tignan niyo po yung utos ng Diyos. Huwag lang malikot ang utak ninyo ha. Huwag lang magmalikot ang utak ninyo. Ito. Sa unang Timoteo, chapter 2, verse 3. Doon natin simulan para mas magandang pakinggan. Asan ba? Yung verse 3. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos natin tagapagligtas. Ito'y mabuti at nakalulugod. Kanino? Sa ating Diyos na tagapagligtas. Ano po yun? Anong sinasabi ni Pablo na kalulugod sa Diyos? O, bago tayo tuloy ang papalahot, tayo muna po ay lalapit sa biyaya ng Diyos upang siya po ang gagabay sa atin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan ka, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isip ng bawat nanonood ng video nito, sapagkat ang iyong salita ay maasahan at mapapanaligan namin. Ito po ang aming kahilingan panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Yun po yung salita ni Pablo. Ngayon, ang tanong, sino si Pablo? Kasi may mga reliyon po. Pag may mga salita si Pablo na inaangkin ni Pablo, anong sagot nila? Ayan, utos lang pala ni Pablo. Ibig sabihin, nandun na, may problema na doon. Kaya ang tanong, sino po ba si Pablo sa Biblia? Siya po si Saulo. No, hindi pa siya Kristiyano. Pero naging Kristiyano na po siya, ang tawag sa kanya, Pablo na. Kaya yun ang sinabi ni Pablo sa kanyang sulat. O, pasilin niyo po dito na lang sa intro dito. Si Timoteo ay isang kabataang Kristiyano na mula sa Asia Minor. Isang Grego ang kanyang ama at Hudyo naman ang kanyang ina. Siya naging kasama at katuwang ni Pablo sa pagpapahayag ng magandang balita o salita ng Diyos tungkol kay Kristo. Yun ang nakalagay po kung sino si Pablo. Nung Kristiyano na po siya. Nung hindi pa po siya Kristiyano, hindi siya nangangaral. Ngayon, nangaral siya rito. Nangangaral na siya rito. Kristiyano na po siya. So, ano sabi niya? Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. May mabuti pala at nakalulugod sa Diyos. Ano yun? Verse 2. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Anong utos? Ipanalangin. Inuutusan po tayong mga tao ni Pablo manalangin. Ngayon, ang tanong, Diyos ba si Pablo? Ba't siya nag-uutos ng ganyan? Hindi po tao siyang gaya natin. Pero tatandaan ninyo,
Si Pablo po ay inassign ni Jesus bilang apostol. Bilang apostol. Nangyari po yan, yung naglalakbay siya sa Damasco. Tignan niyo po yung history nung sa Damasco. Dito po siya na-convert. Mula po sa isang Hudyo, Pariseo, ang kanyang reliyon, siya po ay naging Kristiyano dito. Nung makausap niya si Jesus, at si Jesus naman ay nasa langit. Ito, babasahin ko po sa Gawa 26:12. Yan ang layo din ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pari. Parang siya po si James Bond. Meron siyang dalang-dalang kalatas na kung masitaman siya, ipakikita niya lang yun. Para siyang James Bond, ready to die and ready to kill. Ganun siya. Sunod. Nang katanghalian tapat habang kami naglalakbay, nakita ko, Aring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito ay maliwanag kaysa araw. Totoo, nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mong iyong sarili sa ginagawa mong yan. Para mong sinisipa ang matulis na bagay. Anong pangalan niya? Saulo, Saulo, sabi ni Jesus. At tinanong ko siya, sino po kayo? At kanya sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig. 16, tumayo ka. Nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod. Ayun na po. Dito na po yung appointed na pagiging lingkod niya o apostol. Si Jesus po ang nag-assign sa kanya. At kapag apostol ka ni Jesus, anong sabi ni Pablo? Laktawan muna natin yun Sa Galatia, chapter 1, tingnan niyo po ang sinasabi ni Pablo. Galatia, chapter 1, verse 11 and 12. Babasahin ko po. Ito. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ng magandang balitang ipinangangaral ko, hindi katanang tao. 12. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sino man tao. Si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. Ito yung journey sa Damasco. Si Kristo po yung kausap niya, nasa langit siya. Si Pablo nasa Damasco sa lupa. Isipin nyo, wala pong telepono pero nagkakaintindihan sila. Nagsasalita si Jesus, naririnig ni Pablo, sumasagot si Pablo, naririnig ni Jesus. Kasi po, inassign siyang apostol. Natural, pag apostol ka ni Jesus, pwede ba namang yung mga iba, kung malahit nila si Pablo, huwag nyo lahitin si Pablo. Kung itsura lang ni Pablo, talaga kalahit-lahit siya. Pandak, kalbo, lumuluwa ang mata. Ganun si Pablo noon. Pero, pagdating sa pagiging apostol niya, ay hindi nyo po matatawaran. Basahin nyo po yung Biblia. Siya lang ang maraming epistola sa mga apostol. Yung iba nga, walang epistola Si Pablo, ang dami. Ano ba yung tuloy na natin Yung sa 26 ng Gawa. Tuloy natin. Ililigtas kita mula sa kababayan mong Hudyo. Hudyo kasi siya, isa sa Pariseo. At gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. Pilipino, hentil po. Labas ng bansang Israel ay hentil. Ano yung hentil? Taong makasalanan. Imumulat mo kanilang mga matay, babalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang makasalanan at mabibigyan ng lugar
kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Ito po ang pag-appoint ni Jesus sa kanya bilang kanyang apostol. Kaya kung babalikan po natin yung sa Mateo, o balik tayo sa libro ng Mateo, si Pablo rin doon, nagsulat ha. Anong nakalagay sa utos ni Pablo? Idalangin rin ninyo ang mga hari. Sa Pilipinas, hindi hari, presidente. Kasi nga po, presidential form of government po tayo sa Pilipinas. Kaya presidente. Kaya pagpunta kayo ng Europe, hari. Di po ba? O, sa Saudi, si Haring Saddam Hussein. Di ba? Hari. O, sa King, ano ba yun? Yung Elizabeth. O, di ba? Hari. Sa Europe po yan. Okay. Kaya po sinasabi ni Pablo ngayon, kasi po, sino bang hindi nangangailangan ng katahimikan, kaibigan? Di ba? Lahat naman tayo gusto natin tahimik, payapa. Di po ba? Pero, meron bang kapayapaan sa atin? Wala. Mismo mga reliyon na mga reliyon, involved. Totoo yan, involved sila. Kaya nga po sila nag-iingay. Kasi nga yung kanilang mga minamanok ay involved sa corruption. Hindi po ako may sabi niya na, manood lang kayo ng balita, makikilala nyo sila. Itong mga involved na ito yung mga bata ng reliyon. Oh. Kaya po may rally. Kaya ingat po kayo sumasali sa rally. Yung iba, pera-pera lang ang usapan dyan, kaibigan. Isipin mo, anong gagawin mo sa rally? Sige nga, tanungin ko kayo. Anong gagawin nyo sa rally? Pag nagkagulo-gulo kayo dyan, kaya ba kayong ipagtanggol ng inyong rally? Sige lang. Paano kung bigla kayo pinasok ng taga-iba? Oh, di ba? Naalala nyo ba yung nangyari sa Central Azucarera de Tarlac? Yung mga beneficiary ng lupa sa lupain ng mga kowang ko. Oh, di po ba? Pinasok sila ng tagalabas. May namatay. Oh, anong sabi? Kaya may namatay, may nakapasok. Paano ko samantalay po ng mga masasamang loob ang rally? At may mamatay, paano kayo? Hindi po para ng Diyos yan. Ang sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, idalangin ninyo. Bakit ka pupunta sa rally? Eh di pag-pray mo na lang ang gobyerno. Yun po yung batas na sinasabi ni Pablo. Oh. Sinabi ba ni Pablo mag-rally kayo? Wala. Kundi ang nakalagay dito, idalangin ninyo ang mga hari. May kapangyarihan. Ipag-pray na lang po natin ang nasa komposisyon mula sa presidente hanggang sa ibabang tungkulin ng gobyerno sa barangay level. Yun ang pinakamababa kasi hanggang barangay tanod. Sila po kasi yung pang barangay. Kailangan ipag-pray mo po lahat yan. Yun ang nakalagay. Pero mag-rally ka, ewan ko, nasa ng katwiran ninyo dyan. O ito, bibigyan ko yung halimbawa, no? Di ba nag-rally ang Iglesia ni Cristo? Anong rally nila? Transparency. Doon lang tayo sa transparency. Anong ibig sabihin? Kailangan patas ang pag-iimbestiga. Gusto nilang maging batas. Manood ka lang na Senado, patas na yun nakikita na lahat Yung Senado, yung investigasyon na Senado, binibigay po sa ICI. At ang ICI po pinatatawag yung involved, sila po yung nagre-recommenda sa ombudsman. Yan, gusto na lang mga mangyari nitong Iglesia ni Cristo na rallyista, yung ICI gawin nila parang Senado. Wala pong power ang ICI. Ang Senado po ang may power. Sa ICI po, pag hindi gusto sumagot ng in-invite nila, walang magawa kasi nga walang batas. Pero subukan mo sa Senado, huwag ka sumagot, kundi pakukulong ka.
Makukontempt ka. Yung oras na yun, pakukulong ka nila. Kasi nga may batas. Oh. Yan lang pong mahirap sa mga religious person na nakiki-involve sa ganyan. Ano pa? Sabi nila, transparency. Okay, sino bang ayaw na yan? Ako, gustong-gusto ko yan. Oh, kilala nyo pa si Rodante Marcoleta? Isang IAC member yan. Anong sabi ni Bongbong Marcos nung congressman pa yan ng party list ng Iglesia ni Cristo? Sagit yata ang pangalan. Ano sabi ni Bongbong? Alam niyo si Marcoleta, natatawa ako dyan pag nakikita ko siya. O ano si Marcoleta? Patet. Nakakatawa. Wala namang ginawa sa Senado yan eh. Sa Kongreso. Napaya nga yan eh. Napanood ko yung 2 beses, napaya yan eh. Ngayon, nung napunta sa sa Senado, nagyayabang. Pero kung gusto nilang transparency, alam nyo pa yung sose niya, tsaka yung sali niya magkaiba. Kailangan yung salian mo, ipakikita mo kung gaano kalaki ang pera mo. Halimbawa, ito para malinawagan kayo. Halimbawa, meron siyang 5 pisong pera. Salin Pero yung sose niya, gimastos siya 10 piso. Isipin mo, ang pera mo, 5 piso lang, pero gumastos ka 10 piso. Saan nagmula yung 5 piso? Ang sabi niya, bigay ng mga kaibigan kong donor. Pero hindi niya sinunod ang batas ng sose. Anong batas? Ilagay mo yung pangalan, ilagay mo yung perang binigay nila kung magkano. Transparency ba yan? Kung gusto niyo transparency, bakbakan na ninyo si Rodante. Marcoleta. Makulit. Total kay iglesia ninyo. Tapos meron naman daw silang rally sa susunod na naman. Hindi na sila nawalan ng rally. Sa totoo lang, ang gusto lang nila sa rally, mawala si Bongbong. Sino namang ipapalit mo kay Bongbong? Si Piatos. Di ba? Si Piatos, kilala nyo ba yun? Na taga Davao? Ito po ang batas, sabi ni Pablo. Ipanalangin lang natin, huwag na tayong mag-rally. Kaya kami po, hindi kami sumasama sa rally. Pinag-pray po namin ang dapat ipag-pray. Kagaya ng presidente, vice presidente, congressman, senador, Korte Suprema, lahat na lang, pinag-pray po namin. Bakit? Yun ang nakalagay eh. Alin ang gusto nyo? Ipag-pray, nasa bahay ka lang, o pumunta ka sa rally, hindi ko naman sinasabing baka tamahan kayo ng ano dyan. Paano kung pinasok kayo ng infiltrator? Sige nga. Sigurado ba kayo, ligtas na kayo? Hindi kayo, wala nga kaligtasan sa Iglesia ni Cristo eh. Ito, sasabihin ko. Tanungin mo, ang isang Iglesia ni Cristo, ligtas ka na ba? Anong sasagot niya? Ay, wala nakakahalan yan. Kita nyo? Wala nakakahalam. Ako tanungin nyo ako, ligtas ako. Kahit ngayon din, mamatay ako. Ligtas ako. Iba kami. Sabi nga, nakapasok ka na sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi ka pa ligtas. Nakarating ka na nga sa kusina, hindi ka pa rin ligtas. Ngayon makikirali ka? Para saan? Para saan? Magtanggal ka ng presidente? At iluluklok mo yung si Piatos? Hindi. Roma chapter 13. Alam nyo, magbasa lang kayo. Hindi kayo maliligaw. Anong sabi ni Apostol? Si Pablo na naman ito. Ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sino ang pinuno ng pamahalaan? Di ba si Marcos? Ibig sabihin, dapat bang pasakop si Piatos? Opo. Bawat tao, sabi niya. Hindi sinabi rito kung sino ka at ano ka. Basta tao ka, pasakop ka sa
namimimuno. O sino namimimuno sa Pilipinas? Hindi ba si Bongbong? Eh masakit eh, ayaw nila sumuko kay Bongbong. Ang gusto nila, palitan pa si Bongbong. Ano yun? Eh di anti-Christ kayo. Yan ang totoo kayong mga ralisa. Antakristo kayo. Kaibigan, ako na nagsasabi. Antichrist kayo. Oh. Anong sabi niya? Pasakop. Sabi niya ba lumabang kayo? Hindi naman nakalagay na lumabang kayo ha. Pasakop kayo. Ayaw niyo pa ba magpasakop? Lumalaban na kayo. Sabi niyo, transparency. Eh yan may ginagawa ng gobyerno. Nag-iimbestiga na. Sinasabi na may makukulong na. Hindi pa ba kayo satisfied sa ganyan? Oh. Hindi pa ba kayo satisfied? Antayin na lang po natin. Total naman, ang termino ni Bongbong ay may 2 taon at mahigit na lang po siya sa Malacanang, sa seat of power. Hintayin na lang po natin ang susunod na eksena, no? Lagi niyo po tatandahan. Kaya gumagamit po tayo ng kasulatan. Hindi upang mamersonal. Ginagamit natin ito. Ako, ang ugali ko po kasi, Bible at saka yung nangyayari sa aking paligid, pinagmimix ko po yun. Wala pong personalan ito. Wala akong personal na galit sa inyo o ano man. Ang akin lang, matuto tayong lahat sa Biblia. Bakit? Alam niyo, yung kaligtasan, napaka-importante po. O paano sa inyo? Sabi ko na nga, ligtas na ba kayo? Ano sagot nyo? Ay, walang nakakaalam yan. Isipin nyo. Pangalan nyo, Iglesia ni Cristo. Sino si Cristo? Tagapagligtas. Pagkataso, laki nga lang tungkol sa kaligtasan. Di ba kawawa lang kayo? Lagi nyo pong tatandahan yan. Marami pong reliyon ngayon na nasasangkot sa mga politikos. Huwag po kayong umalo. Lalo-lalo na sa Iglesia ni Cristo, bawal sumali sa politika. Batas yan. Batas nyo yan. Bakit pinaintulot ninyo tumakbo si Marcoleta? Kung talagang kayo naninindigan kayo sa inyong batas. Ang masakit yan nangako ng 2K. Nasa ng 2K? Ng Meralco. O meron ba? Eh di nauto kayo. Kayo lang na nagpaputo kasi kayo eh. Unang-una, di kayo nagbabasa ng Biblia. Nagpapauto kayo sa ministro. Anong sabi ng ministro? Kami lang ang may karapatan magbasa. Hoy! Saan mo natutunan yan? Sino nagsabi niyan na kayo lang ang may karapatan? Ayun, yung nakabangga ko, patay na hanggang ngayon. Yung nagsabing, hindi ko raw maunawaan. Sabi ko, Tagalog na Tagalog, hindi ko maunawaan. Tapos sinamog ko siya. Sige nga, kunin mo yung Bible mo, yung nagamitin natin. Yung bahay niya, eto ako. Kukunin niya lang yung Bible niya, hindi niya makuha. Kasi nga, pinagbabawalan niyo sila magbasa ng Biblia. Ayun. Namayapa na. Oh. Pinagyabangan pa ako nun eh. Pero, lang nagawa. Balandra lang siya. Bumabasa ko ng Biblia, siya nagkukwento lang siya eh. Ubra ka ba sa akin? Nagbabasa ako. Dadahanan mo ko sa kwento? Wala yan. Yung ministro eh. Sa palengke, nag-aral ako, nagmayabang. Yari ko siya dun. Ministro pala yan. Walang alam. Kung nakatingin sa akin, hindi siya makalapit. O sige, ano ka ako? Meron ka bang alam? Itong Biblia, ikaw ang mangaral, ako makinig. Wala. O, yung mga kapanalig niya, binidyo pa ako. Tumawag pa sila. Punta na po kayo rito habang nangangaral siya. Ang sagot ko naman, bilisan nyo. Oh, meron bang dumating? Wala. Eh bakit? Gagawa sa lagi skandalo sa palengke? Sige. Binibidyo ko, gusto ko naman. Sabi ko, itong video nito, dalhin nyo sa sentral. Para mapanood ng lahat.
bakit? Nagbabasa ako ng Biblia eh. Sila. Nagkukwento lang. Oh. Yan nangyari ba? Wala. Oh, alam niyo yung ministrong yon? Malaging siya, parang butete. Sabi ko, akala ko marunong ka sa Biblia. Ang totoo pala, wala kang alam. Nakikita ng tao yung mga kapanalig niya. Ministro pala yan, hindi ko alam kako. Ngayon ko lang nalaman. Pero wala kang alam kako. Hindi sa pagmamayabang. Kasi iniistorbo niya ako sa pangangaral. Gusto niyang magmayabang. Kaya binigyan ko siyang panahon, ayaw naman. Oh, etong Biblia. Ako makinig, ikaw mangaral ngayon sa ako. Ngayon, pag nakikita ko yon, nakatingin lang sa akin. Bakit? Wala naman talaga siyang magawa eh. Nangangaral ako siya. Nagyayabang lang. Sometimes may nangyari. Sa mismong bahay ng Iglesia ni Cristo, doon ako nangaral. Merong isa nagmaingay doon. Ikaw pa ako, napakaingay mo, bastos ka. Nangangaral ako, putak ka ng putak dyan. Itong Biblia, ako ang upo, ikaw ang mangaral. Layas siya. Baluarte nila yun. Pero may nagtanggol sa akin. Ang sabi na nagtanggol, yan, nakatapat kayo ng katapat. No. Diba? May nagtanggol sa akin. Ano yan? Siyempre, hindi ako pababayaan ng Diyos. Marami na nagtangka sa akin. Walang nagtagumpay. Yung isa, patay na. Yung may dalang panaksak, sasaksakin ako sana. Oh, sasaksakin ako. Pero salamat sa Diyos, patay na siya. Sa kayabangan, siyang nasaksak. Hindi dito nangyari, sa ibang lugar. No, hanggang ngayon, dito ako. Praise the Lord. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong awat tulong sa biyaya mo. No? Hindi naman po ako nagyayabang. Sinasabi ko lang, ikaw naman talaga at tumutulong sa akin. Hallelujah. Pagpalain mo po ngayon ang sambayan nito ni Brother Hachi, Sister Kim, lalo na po si Brother Hachi sa kanilang trabaho. Expose po sila sa paligid. Umulan man o umaraw, expose po siya. Ingatan mo po kanyang kalusugan sa pagpasok at pag-uwi. Ganon din po si Sister Kim sa pag-aalaga sa kanilang 3 anak na babae. Ingatan mo po siya, lalo na meron yata siyang dinaramdam na masakit daw po ang balakang. Panginoon, tunay nga walang imposible sa iyo. In the name of Jesus, hallelujah. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat Panginoon Diyos sa iyong pagtuturo sa amin na nakasulat po sa Bible. God bless us all po. Sana po meron kayong natutunan. Hindi po personalan ito. Kung merong sa inyong mga INC, open po ako. Mag-comment po kayo. Marami na pong nagko-comment sa akin, hindi lang po mga INC. Kanya lang, ang pagko-comment po nila, wala po sa lugar. Huwag niyo pong gawin niyang kabastusan. Gawin niyo pong biblical at para maging mahayos po tayo. Ano? God bless us all po. Bye-bye.